po mga katribya po yung ating pitas na kalamansi. Ayan, pinipilian pa. Kaya talagang hindi pa pangangailangan natin sa kalamansi. Ayan, ating pong verde ay siyam na. Baka makakuha po siguro ito mga katribya po ng 12 bag ang ating magkabit po tapos. Kaya lang meron tayong lakad. Yan, maingay. Yan, dalawa po yung ating hinog. Kasi siguro makakakuha tayo ng 3. Yan. Ano, meron pa tayo natira? Meron pa ako konti na lang. Dalawang tudling na lang natin. Konti na lang siguro. Yan na lang unti-unti na lang natin pang alaga. Yung test natin na kalamansi at least naka Good morning po sa inyo mga trip at welcome sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po, isa pong masayang pagpitas ng kalamansi mga katribya. Maabot po tayo mga katribya po doon sa ating presyo ng kalamansi na 2,200. Nako, bibihira pong mangyari po sa ating kalamansian na meron kang mapipitas sa ganyan pong presyo. Kaya yan po ang isang bagay po na masaya po sa ating pong magkakalamansi. Makatsyempo ka na maganda. Pagka po marami kang pitasin, dun nga natin nasasabi minsan na jackpot. Hindi naman po ganun kakapal ang bunga, pero meron kang makukuhang presyo kagaya po noon, kagaya niya, no? Nakita natin, pero mo halagang 2,200 ang isang bag. Para ka nagtingin nun, mga farmers po ng isang bag, iyon ay kuha pa po sa puno. Kaya dyan lang po tayo mga ka-farmers po pumabawi para masulit po yung ating paghihirap, yung ating pag-aalaga, yung mga ginastos natin, makatikim tayo ng lahat ng presyo. Yan po yung sinasabi natin palagi sa ating mga ka-farmers na papaano ka makakaranas ng ganyang presyo kung wala kang tanim na kalamansi, wala kang inaasahan. Pero kung meron kang tanim na kalamansi mga katribya, ayan, makakatikim ka ng magandang presyo kagaya nito. Kaya yan po yung isa po na nagbibigay sa atin ng pampatanggal pagod. Kaya sa kabila po ng marami pong hirap sa pag-aalaga, ito naman po ang nakakapawi pag makatsyempo ka ng magandang presyo. Ngayon, pati po yung ating hinog mga katribya, yung reject natin, ay may presyo din. Halagang 700 naman yung kuha ng ating pong buyer. Actually noon, pagka po nag-2,000 kalamansi, 1,000 ang dilaw Kaya lang kung siguro ngayon ay marami po ang mga dilaw at yan na po ang halos na mura. Kaya naman mga katribya ay hindi nila maisunod po doon sa kalahati ang presyo na reject. Pero ganun pa man, halos doble po ang presyo nung panahon na 450 ang kalamansi. Kaya sulit mga katribya. Kaya ito, pili na po natin. Sana naman ay makarami po ang ating pong mga tagapitas ng kalamansi. Medyo makulimlim po ngayon, bagamat mayroon pong yung bagyong si Tino, hindi naman po maapekto po rito sa atin sa Nueva Ecija. Pero makulimlim siya, nagbibigay po sa ating mga katibi naman po ng magandang panahon para hindi po masyadong mainit. Yan. Kaya pipilian na po natin mga katribya po ng ating pong hinog. Yung ating pong kalamansi. Kasama po natin yung aking pong anak. Ayan, pili tayo. O kunin mo yung lalagyanan ng hinog. Ayan, masarap po mga katribya ang pakiramdam. Pagka kahit nakokonti ang makuha mo, maabutan po natin po ang maganda pong presyo, ay napakaganda po niyan sa ating pong kalamansi. Okay, kunin po natin ang kunin ng ating mga reject.
Yan, kaya yung pong mga inabutan, swerte sila. Tayo nakaabot din. Kaya hindi naman po natin pinasasagad po ang pitas para meron po tayo pang sunod. Ang buwan po ng November ngayon. Ilang araw pa lang ng November, 2,200 na ang presyo ng kalamansi. Kaya lalong sisipagin po ang ating mga ka-farmers. Diyan po makakatsempo lalo na kung ang kalamansi natin ay basal at wala pang ganong pitas, makakatsempo ka. Yung mga reject naman po natin, yun po yung mga hinog ang ating pinipilian. Dahil yan, iba po kasi ang presyo po niya. Kaya lalo na po sa Kabanatuan, aga-agawan po ng kalamansi, lalo na kahapon, dahil crisis sa bunga. Ang kalamansi natin mga ka-farmers, sa isang lugar maswerte ang makapulot po ng 5 bag. Sa 500 puno, minsan nakakapitas yung iba 3 bag. Ganon kahirap ang kalamansi po ngayon. Kung mo sabay-sabay po na naputol, napatlangan, kaya naman biglang taas po ng presyo ng kalamansi. Di po natin expected ang buwan ng October ay mauubos ang kalamansi, lalo na po itong buwan ng November. Wala pong farmers na nag-akala na ganyan na magiging presyo. Kaya blessing na lang po sa atin yan, mga katribyan, ay binigay. Magandahan naman sa atin, meron tayong napipitas. Kaya tuloy-tuloy lang mga ka-farmers po, pag-aalaga. Pag nakatsempo kayo ng magandang presyo, ay lalo po kayong sisipagin. Pero sinasabi rin naman natin sa ating mga ka-farmers, kahit mababa ang kalamansi, dapat maging masipag rin tayo sa pag-aalaga. Dahil hindi mo alam na yung mababa ang kalamansi na kung saan ay doon ka nag-alaga, eh yung pala ang magiging mahal ang presyo. Kaya swerte-swerte mga katribya. Iba pong mga maagang napitas ang kalamansi, bawi na lang uli sa susunod. Kaya yun naman ang ating masasabi. Kalamansi naman, hindi naman po ito isang bungahan. Yan ay continuous. Continuous yan sa ating pag-aalaga. Pag continuous ang paglalagay natin ng abono, every 2 months, yan, monthly, magkakaroon ka ng bunga. Meron kang mapipitas. Kaya lang ngayon, ay di-spray na po ngayon ang gagawin natin. Tayo po papunta na po sa Tag-Araw. Kaya kung tayo po ay patag-araw na, sahan na po natin ngayon ang mga salakay po na marami pong mga insekto. Patos natin makuha po yung reject. Yun naman pong ating hinog. Napakamahal nito sa retail, lalo na pagka ititingin mo baka 100, 100G, 120 ang presyo ng kalamansi. Grabe talagang itong November crisis. Bago matapos po itong October ay talagang nag-2,000 na. Nung undas 2,1 ang kalamansi, naging 2,000. Kaya tuloy lang mga farmers. Medyo mabigat sa bulsa siyempre, pero kailangan mong gastusan para makatsempo ka ng magandang presyo.
Kita na mga katribya po yung pagka-berde. Oh. Bibihira na po mga ka-farmers po yung mga malalaking bunga na kagaya nito. Kaya bunga po ito ng ating organic. Kaya hindi po siya dumilaw na masyado dahil meron tayong magic organic fertilizer. At siyempre, at nabobomba na rin naman natin. Actually, nakakatatlong pasok na po tayo ng ating pag-spray para po sa ating pong bulaklak. Nakuha po natin reject. Ito siguro, kulang isang red bag na. Nakatibya po yung ating pitas. Hindi pa po sila tapos. Nakaka-anim na po yung ating berde. Isa po yung ating reject. Yan, isa't kalahati. Ito pa po yung ating berde. Nga, napakaganda po ng bilang niyan. Tingnan po ninyo mga katibya kung gano'n po siya kalalaki. Oh. Kaya dumoble na po yung laki ng kalamansi. Tumriple pa yung presyo. Porple. Ilan po ang katumbas ng isang bag sa 2.2? Yung halagang 450 nung kamurahan. Oh. 6 na bag. Hindi, katumbas lang po ito mga katribya po nung ating reject. 2 red bag ng ating reject. Yung ating pong berde, ito ang mabigat, ang presyo. Mga katribya. Kaya sulit ang pagod. Hindi pa natin pinasagad mga ka-farmers po yung pitasin natin para po meron tayong pang November. Para at least po nun mga katribya, maging sulit pa yung nakukuha natin. Kung ilan man po yung ating mapipitas, bonus na po natin yan. Tapos meron na po tayong magiging pangalaga. Kaya pagkatapos nito, lalagay na po tayo ng ating organic fertilizer. Yan po yung ating pong napipitas na. Nakapito na tayo ng berde. Ito pa po yung ating pong pipiliin. Yan, kuha na natin po yung ating reject. Kaya pati reject ngayon ay may presyo. 2 katumbas nito ng kamurahan ng kalamansi. Blessing to. Ito yung natira po ng mga kawatan. Binalik din naman po sa atin yung mga nawala. Napaganda pa ang presyo. Kaya huwag ka lang kayo may stress. Wala, maberde. Oo, yung mga batang bunga na yan. Naka, yung akin yung marain ng dilaw. Bukas ay yung akin naman ang pipitasin. Mayayari na siguro yung ngayon eh. Mayayari na yat ko na nun niya. Pupuluti ko na lang yun. Bukas siya 2.5 na yan. Ba? Hindi na masama yan. Kung doon nga sa 450, ina-apra mo. Okay, ito pa kayang 2-2. May natatalong ka. Makatas eh. Sumasagad yung mga yung ibang kawan dyan. Hindi pa ito na i-spray. Kagandahan kasi na organic. Hindi pala tusok ng kalamansi. Saka matigas ang balat. Hindi lutuin. Hindi siya gustuhin ng insekto. Kaya sa tagulan maganda yan. Kahit tagara. Oo. Dahil kaya naman matagal ang buhay. Tagal ang bisa. Tataka lang ako sa iba't. Kung ayaw pa bumili na organic. Gusto nila na ng kawan eh. Tanong na lang sila sa umaan eh. Hatulan naman yun, sariling diskarte din yung nasusunod eh. Inaalo ko naman sila, hindi ko naman. Gusto ko nga, lahat kami umaan eh. Titingin-tingin sila ngayon doon sa mga pumipitas.
Pare-parehong umaan. Hindi nga naman sila maiinggit. Kagandahan nung pare-parehong umaan eh. Bay, alang magigipit, alang manghihiram, Wala magnanaka. alang magugutom. Kaya ayaw nila. Kaya yun nila. Manigas sila doon sa habang panahon Nasabihan ko yung na silang mabuti. synthetic na Mabuti ka ako yung organic. titiisin Saka na sa malalaki synthetic. bunga. Tsaka ako maganda puno. Tsaka yung dahon. So, tingnan mo nga yung lalaki na yun. Hindi mo magkaroon pa ng kalamansing ganyan kalalaki. Akala mo Batang puno. gagabayabas. Nakuha pa nito yung karamihan talaga. Lalo noon yung kalakihan. Yung 450. Yung 450 sa pakandami. Hindi mo naman kasi akalain Ay. tataas. Kaya nga iba na tumaas ang kalamansi ubos ni. Kinahid ng kinahid. Kinahid na kinahid tingin ko naman kung hindi naman kakayurin na hindi tataas ang kalamansi Oo nga. pabor din naman sa mga kumakayod ng kalamansi. Pagod sa hindi nagtayo. Mga hindi nagkayod na unti-unti yung kanilang kalamansi ay nabuta. Kailangan itong konti mamitas ko. Matyaga. Inubutan ng makalang kalamansi. Kung yan grupo, sandali. Ubus na yan. Salin. Tingin na lang sa kawan. Naiingit kay ate-ate. Hindi ka nakakapit ha. Lulong ko. Ano nga naman siyang nakagarahe. Nagpapahinga na lang siguro siya. No? Araw-araw nga naman na kumikita siya ng isang red pack. Kawan yan. Tingin yung bulutong pa ng tagulan niya. Nag-uulan. Ngayon, mawawala na ngayon yan pagka nag-i-spray na ng insecticide. At pagka ganyan malalaki, hindi na mawawala yan. Pagpitasin na. Maagapan pa yung mga maliliit. Kamo kasi pagka nag-uulan, lumalabas talaga yan. Pagka ako'y nagpabomba, kahaluan ko ng foliar. Ruel para maalis yung buluto. Sa mga bagong kuhan, pwede pa yan. Kapag ganitong malalaki na, hindi na maaalis siya. Ito tinatawag na bangkong buhay. Hanggang buhay ang kalamansi mo, meron kang bangko. Meron kang Wala kang pera, mapipitas. pumitas ka. May pera ka na. Alaman niya rin, tumubo yung pera mo Nasa puno siya. Ayan, malaki tinubo noong nasa puno. Pero pagka pinitas mo, withdraw na, wala na. Hindi mo na makikita yung kwan. Hindi. Uwi siya sa gadapitan. Yun. Iwanan na naliliit. Kapag kinayod mo, Pag sinagad, pati maliit, sinagad mo karayo, wala na. Wala na Wala nang ulit. ulit. Masagad na. Kailangan doon sasagad. Pagka may tiyaga, may liniaga. Kaya ang tao naghihirap, maraming tao tamad. Ay, maghanap buhay, nakaasal lang sa pagnanakaw. Aasa sa magulang. Hindi naman na sila pababayaan. Puro hingi. Dapat ang magulang ng tao tinutulungan. Hindi hinihingan. Palaki ka na lahat. Siya mo pang sasakyan. Marami sa mga anak ngayon, magulang ang pinaghihirap. Mga walang utang na loob. Lukot-kutan pa. Ito po mga katribya po yung ating pitas na kalamansi. Yan, pinipilian pa. Kaya talagang hindi pa pangangailangan natin sa kalamansi. Yan. Ating pong verde ay siyam na. Baka makakuha po siguro itong mga katribya po ng 12 bag.
ang ating yan, magkaputak. Kaya lang meron tayong lakad. Yan, maingay. Yan, dalawa po yung ating hinog. Kasi siguro makakakuha tayo ng 3. Yan. Ano, meron pa tayo natira? Meron pa ako Sige. Konti na lang. Dalawang tudling na lang natin. Konti na lang siguro. Yan na lang unti-unti na lang natin pang-alaga. Yung test natin na kalamas at least nakahabol pa po tayo sa maganda pong presyo. Paano po mga ka-farmers? Kaya yan na po ang ating pong vlog at yung lahat. Paano po tayo po bukas. Bye-bye. God bless. Sinabi ko na God bless. Oo. Kami, paano? Di God bless din kayo. Ayan. Jerry, Swerte na nakakuha tayo ng 2-2. Kaway-kaway. Mga kalamansi. Yun. Tuto. Ang kalamansi. Ah, Magagalit na naman sa akin mga bayan. Napakaswerte ng ating mga natira. Yan. Mga katribya, gatos ng lahat. Bye-bye. Yan daw yung mga